Hi guys! So I decided to make a vlog about my realizations 1 month and 1 week after arriving here in Calgary, Alberta, Canada. So mag-a-attempt akong gumawa ng matino na vlog. Tatry kong i-edit to kung kaya kong mag-edit o maglagay ng intro, outro, effects, title, etc. Kasi di ba nakikita nyo yung mga live ko, tsaka yung mga my day ko, yung mga snippet videos ko, puro raw. Kasi napakatamad ko mag-edit. Actually, wala akong editing software or app eh. Meron ako sa phone lang yung UCut. Pero this time, I'm recording this on my laptop. At sabi ni Adi, para daw ako preso. Pero hindi naman. Ito yung railing ng patio namin. Ayun, nakita nyo naman yung view, ba diba? So, dito ako sa patio ng apartment namin. And, I'm going to talk about 7 realizations. So, naisip ko, siguro maganda yung number 7, di ba? So, gawin natin na mga tigsi 7 yung mga kukwento ko. Yung susunod ko na video, siguro ano naman, 7 things I love about Canada. Specifically dito lang sa amin, sa Calgary. Kasi syempre, hindi naman ako nakarating sa ibang parts pa ng Canada. Tapos siguro yung things na I don't love about here, about this place. Tapos siguro yung things din na namimiss ko sa Pinas. Kasi yan yung, for newcomers kasi typically yan yung mga, ano 'di ba? Yan yung mga experiences. Tapos yung mga papunta pa lang dito, feeling ko yan yung mga gusto nilang malaman. So, number 1 na realization ko nung dumating kami dito is malalayo talaga lahat ng lugar, guys. So, pag sinabi ng mga tao dito na malapit lang, malayo yon. Pag sinabi nila na malayo, malayong malayo yon. Pag sinabi nilang malayo talaga, super duper layo yon. So, talagang walang malapit dito. Pag sinabing malapit kasi sa atin sa Pinas, 'di ba? Talagang natatanaw mo na siya, ganun. Pag sinabing isang tumbling lang, malapit talaga siya. Yung pwede mo lakarin. Dito, technically, pag malapit, pwede mo lakarin. Pero, be ready na yung lakad na yun is at least 1 kilometer. O siguro yung pinaka sobrang ikli na is 500 meters. Pero yung mga sabihin nating mga necessities o yung mga places na kailangan mo talagang puntahan like grocery store, supermarket, drugstore, clinic, ganyan. Pag sinabing malapit at lalakarin mo, swerte mo na kung 1 kilometer lang yung kailangan mo lakarin. Number 2, talaga palang malamig dito. So, dumating kami August 7, which is summer pa dito, although dulo na ng summer. At ang temperature nun is mga, siguro between 18 and 22 degrees. Pero, dahil galing kami ng Pinas, kung saan ang temp is mga 30 to 38, di ba? Nanibago kami. Kasi parang ang lamig, parang buong bansa naka-aircon, tapos parang 24/7 ka naka-aircon. Tapos nakakatawa pa dyan, ang unang binili naming appliance dito ay electric fan. Kasi feeling namin may initan kami. So, ayun, hanggang ngayon, yung electric fan, hindi pa nagagamit. 1 month and 1 week na kami dito. Hindi pa nagagamit yung electric fan. Pero hindi pa rin naman namin nagagamit yung heater. So, sakto pa. Pero ngayon, kasi August 7 kami dumating, 'di ba? Ngayon yung temperature pag umaga mababa na, mga ano na siya, mga 6 degrees or 4 degrees. Tapos meron kasi dito yung tinatawag na 6 degrees yung temp pero feels like 4 degrees. Or 4 degrees yung temp pero feels like 2 degrees. So, ganun siya. Hindi ko alam kung bakit may ganung feels like Kemerut. Pero yung feels like niya laging mas mababa. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi pa ako nakakita ng halimbawa 6 degrees but feels like 8. Hindi ganun eh. Laging mas mababa yung feels niya. So, yun. At nagkasipon at ubo kami nung bagong dating kami, nung first week. Ako, mas tumagal pa yung ubo ko. Parang second week na namin may ubo pa rin ako. Tapos, uminom ako ng Buckley's cough syrup, which is yung sikat na cough medicine dito sa Canada, pero hindi umeffect sa akin. Pero kay Mr. G and Adi, umeffect. So, ako nagrubitusin pa ako. Naghanap pa ako ng... Sabihin ko sana ang tahimik dito, pero parang nade-debunk yung theory ko na yun na. Pero ano to guys, super rare yung ingay dito. Like, papunta na actually ako sa item number 3 na nakakapanibago dito kasi sobrang tahimik. To think na malapit kami sa
commercial area, tsaka malapit kami sa isang major highway. Pero pag nasa loob kami ng apartment, hindi ko sure kung soundproof tong apartment, pero feeling ko medyo o insulated or something kasi lalo na pag gabi, maaga kami matulog kasi masarap matulog dito dahil malamig, 'di ba? Mga 9:30, lalo na si Mr. G, minsan 8:30 tulog na yan. Pero ngayon may work na kasi siya hanggang 8 p.m. So, he doesn't get home until mga 9. So, syempre, medyo late na siya matutulog ngayon, mga 9:30 or 10 na siya matutulog or even later. Pero nung hindi pa siya nagwo-work, sa sarap ng ano dito, ng lamig, minsan 8 o'clock, tulog na yan, 8:30 ganun. Tapos, pag ganong oras, wala ka na talaga maririnig, lalo na pag nasa bedroom ka, tapos sarado yung pinto, literal na nakakabingi yung katahimikan kasi naririnig mo yung sarili mong breathing, parang yung sinasabi nila na you can hear a pin drop, ganong katahimik. Tapos, ewan ko kung maaga rin matulog mga tao dito sa street namin, pero itong street kasi namin, puro apartment buildings din eh. Tapos yun, ang tahimik ng mga tao. In fact, yung building namin, 57 units ang meron dito ha. So, ibig sabihin, 57, at fully occupied tong apartment building namin. So, 57 occupants. Yung iba family, yung iba single occupant lang or couple, ganyan. Pero the fact remains na 57 units all occupied, pero wala kang maririnig na ingay except for the occasional na medyo napalakas yung sara ng pinto or yung mga umaakyat, footsteps, kasi 4 stories lang to apartment building namin, so walang elevator, so stairs lang yun. Tapos ano pa ba, machika yung mga tao dito, yun yung isa ko pang realization. Nanibago ako kasi nasanay ako sa Pinas na you can do everything online or text message, email, basta ganun. Dito, kailangan lahat tinatawagan. Tapos, sila din, pag may kailangan sila sa'yo, tatawagan kanila, lahat phone call. At ang mga phone calls dito, sinasagot talaga. Hindi katulad sa Pinas na natunaw na yung tenga mo sa kakaantay sa line, di ba? Halimbawa, tumawag ka sa bangko, tumawag ka sa insurance company, tumawag ka sa ospital, clinic, or wherever, school. Tapos puro di ba, puro press gantong number, tapos parang puro voice recording ganun. Dito literal na sasagutin ka talaga ng tao, human being, at makikipag-usap siya talaga sa iyo as in an actual conversation. Na nung una, yung introvert in me medyo nade-drain, nakaka-stress, parang ano ba yan, kailangan lahat kakausapin. Tapos hindi pwedeng direct to the point, may konting kamustahan muna, ganyan-ganyan. Tapos ngayon nasanay na ako, parang mabilisan na kamustahan lang. Basically, kahit may bibiling ka lang sa store, yung cashier, sasabihin sa'yo, "Hi, how are you doing?" Tapos kailangan sasagot ka. Sabihin mo, "I'm good, what about you?" Sasagot din siya. So, hindi siya yung parang parang spill lang na, "Hi, how are you doing?" Tapos ini-enter na yung binili mo. Talagang tinatanong ka niya. Tapos sasagot ka talaga. At tatanungin mo rin siya. So, everywhere you go, ganon. Mapa fast food, mapa clinic, mapa kung ano man yung puntahan mo, ganon. Tapos, pero siguro sa next vlog ko na sasabihin yung mga things I love about Calgary or Canada. Kaya, hindi ko na lang muna pepper-em. Pero, yan yung isang parang teaser ko na ganyan yung mga tao ha. Tapos, be ready to make and receive a lot of phone calls kasi hindi sila ma-text, ma-call sila. Tapos, mababait ang mga tao dito, mababait sila, they're very polite. Tapos talagang yung dito, yung dapat sa next video ko na to hindi na to realization ito na yung mga things I love about this place. Pero sige, yun na lang muna yung sasabihin ko, na ang mga tao ay very polite, tapos very considerate. Although syempre hindi yan lahat. Imposible naman na lahat ng tao dito polite at considerate, 'di ba? Pero so far, parang majority hindi ko alam kung dito lang sa area namin o dito lang sa city namin o dito lang sa province ng Alberta, hindi ko alam, pero based on our experience yun, lalo na yung mga Canadian, yung mga Caucasian, kasi sila, akala ko nga cold yung mga Canadian, pero hindi, napaka warm nila actually. So that's a nice realization. Tapos aside from yung mga Canadian tsaka yung mga ibang
mga nationality na nandito kasi sobrang dami ng nationalities na nandito. Lahat na ata. So, aside from yung mga nandito na, yung mga Canadian, mga Pinoy, mga Indian, Chinese, Korean, mga iba pang galing ng Asia, iba-iba na, Thailand, Hong Kong, Vietnam, kung saan man. Tapos yung mga galing ng Africa, mga galing ng Nigeria, o kung saan mang part ng Africa. Tapos yung mga refugees from Ukraine, mga galing ng Europe, basta sobrang dami. Pero yung mga Pinoy dito, the best. Although syempre meron pa rin yung mga judgmental tumingin, yung mga naka-branded na hindi ko kasi alam kung mga bagong salta ba sila dito at Green Hills yung mga branded na head to toe nilang outfit, pati bag, pati sapatos, or matagal na sila dito at orig yung mga suot nila. Pero feeling ko kasi kung matagal ka na dito, hindi ka magbabranded eh. Or kung magbabranded ka man, hindi from head to toe at hindi ka titingin sa kapwa Pinoy mo in parang yung manner na ginajudge mo yung damit niya porket simple lang ganon. So feeling ko yung mga ganon bagong salta. Feeling ko lang naman ha, oo na, ako na judgmental. Pero kasi nagulat ako nung first day of school ko sa Bow Valley, naka-hoodie lang ata ako, tsaka jeans, o naka-leggings at t-shirt. Basta sobrang basic lang nung damit ko. Kasi nga sabi ko, wala naman pa kayong mga tao dito sa itsura. Kasi dumating kami August 7. First day of school ko, September 7. So, 1 month na kami dito. Kaya medyo kabisado ka na hindi fashion conscious ang mga tao dito. Tsaka wala silang paki kung anong suot mo. Kaya nagulat ako, yung mga Pinoy dun sa Bow Valley, pormang-porma, tipong mainit pa yung time na yun na September 7, di pa sobrang lamig nun. Kung todo naka-winter coat with fur na pang negative 30 degrees na, naka-boots na 3 inches, naka-Coach na bag or Michael Kors or LV. Tapos nung nakita nila naka-hoodie lang ako tsaka leggings, yung tingin nila sa akin parang ew. Parang Pinoy ba to? Bakit ganito? Mukhang homeless. Parang ganon. Feeling ko lang naman. Tapos may mga Pinoy na nagtatagalog. Tapos pag tinignan mo sila at obvious na Pinoy ka, 'di ba? So, alam mo, nginitian ko, bigla sila magi-English. Parang bigla nilang ide-deny na Pinoy sila. Ganon. Parang, ay, wait, we're not Filipinos. Ang weird lang. Pero, mas madami kaming nakilala dito na mga Pinoy na super bait. In fact, nung first week namin dito, lalo na nung second week namin, yung matindi yung panic attacks ko, tapos may sakit pa ako noon, may ubot sipon ako, nilagnat pa ako for a couple of days. Yung mga tumulong sa amin, mostly dun sa group na Pinoy Calgary sa Facebook. So nagpost lang ako doon na hindi pa namin alam sa kami bibili ng medicines, ng fruits, ganyan. So ang dami mga Pinoy na tumulong sa amin, sila Ate Connie and Kuya Mark, si Ate Sandra and Kuya Chris, tapos sila Ebony and Mark, syempre si Alwin and Emma, una-una, tapos dito si Kuya John, yung resident manager ng building namin, tsaka yung wife niya, si Joanne, tapos sila Mariah, ang dami, hindi ko na mabilang. Si Lawrence, na student ko before sa DLSU, tsaka yung wife niya, si Nikki. Baka may nakalimutan ako Kung may nakalimutan ako, I didn't mean to forget. Kaya lang kasi spontaneous tong video na to eh. So, feeling ko may nakalimutan pa ako sa lagay na yan. Pero, yun. Tapos, meron mga hindi Pinoy na tumulong din sa amin. Meron pa pala yung isa, si June, yung nagbigay sa amin nung portable heater. Yun, baka may nakalimutan pa ako. So, anyway, yun. Tapos, 13 minutes na to. Dapat 10 minutes lang to. Number 7 na ba ako? O 6 pa lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Homesickness is real. Isang realization ko yan na hindi ko akalain na ganun kalala yung pagka-homesick ko. First week pa lang namin hanggang second week. No, third week medyo okay na. Ngayon okay na. Pero hindi pa rin ibig sabihin na hindi na ako homesick. Hindi na lang ako nakafocus doon. Pero nung first week talaga, first and second week, every single day gusto kong umuwi. Tapos hinahanap ko yung bahay namin sa Pinas, hinahanap ko yung amoy, hinahanap ko yung texture ng mga gamit sa kwarto, hinahanap ko yung mga abubot kong nakasurround sa akin, all the things that made our house feel like home. Kasi amin yung bahay na yun sa Pinas eh, hindi kami nagre-rent doon eh. And we bought it in 2013. So 2023, 10 years na kami nakatira doon. Doon na lumaki si Adi. Kaya talagang attached kami doon sa bahay. Eh syempre dito, nasa apartment kami, tapos 1 bedroom lang dito.
Tapos paglabas mo ng bedroom, ano na, kusina na, hallway na, tas kusina na. Medyo naninibago ako kasi medyo maliit. Pero cozy din naman dito. So ngayon na naka 1 month and 1 week na kami, medyo feeling home na tong apartment unit namin. Hindi na ako feeling na parang nasa hotel na uuwi after a couple of days or parang naki-overnight lang kami somewhere tapos namamahay ako. Hindi na. And speaking of namamahay, na-homesick ako pero yung tulog ko never na-interrupt. From the time we arrived here, masarap yung tulog ko every night. Siguro kasi malamig. Masarap matulog pag malamig, 'di ba? Tsaka yung lamig dito, yung comfy lamig siya eh. Ewan ko ngayon ha, kasi hindi pa winter eh. Tapos last, dahil number 7 na, ang realization ko na dapat alam ng mga pupunta dito is mataas talaga yung cost of living. So, ako kasi international student ako. So, may tuition fee pa ako, 'di ba? So, instead of being able to use that money for necessities like food, rent, tsaka yung mga medicines or kung ano pa yung mga kailangan namin, nakatabi yun for tuition. Kaya talagang kailangan kumita kami kasi wala kaming gagamitin for our everyday life. Kasi technically, ang dala lang namin talaga is yung pang tuition ko. And a little bit more, a little bit lang na nagamit na rin namin kasi more than 1 month din na hindi nakapag-work si Mr. G. So, ngayon nag-work na siya pero kakasimula pa lang niya. Tsaka, syempre, medyo mababa pa yung sweldo. Kaya mukhang sakto lang sa pang-rent namin. Tsaka utilities, bills. Tapos kung may leftover man doon, pang-grocery pero kulang pa. So, talagang nag-iisip na nga siya na mag-double job. Sabi ko, wag muna kasi sanayin muna niya yung katawan niya sa full-time job after 15 years of not working. Parang ganon. Tama ba? Kasi hindi naman 15 years. Grabe naman ako. 2015 siya nag-resign. So, 8 years. 8 years na may home business siya, di ba? May tindahan kami sa Pinas. Tapos may online selling siya on the side. Pero hindi siya pumapasok sa work. Nag-stay at home dad siya. Kaya first time niya ulit na mag-work. Tapos physical pa yung trabaho niya, manual labor. Kaya sabi ko, hinay-hinay muna. So yun, 17 minutes na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, kung ikakat ko ba o ita-timelapse ko. Pero sa susunod, pag natuto na ako mag-edit, siguro I can do something. Or iiklian ko na lang yung content para hindi ganito kahaba. Pero anyway, first try pa lang naman to. So hope to see you in my next video. Bye!